Pero kung ganun din po kabilis, no, ang aksyon para po dito nga sa mga Interpol na mga request na ito, na mga arrest na May ito. blue, may red, Okay. oo. Kung ganun po kabilis na naipalipad papunta ng dahig si Pangulong Digong, ganun ba rin kaya kabilis na maililipad pabalik ng Pilipinas sa Saldico? Meron lang akong naobserbahan doon sa report ng ating mga mahuhusay, na mga reporters tungkol po dito sa report nga na mismo mga tauhan daw ng NBI, actually nga pati mga pulis ay nagsilbi ng warrant of arrest sa bahay ng dating kongresistang si Saldico sa isang exclusive na subdivision sa Pasig City. Ang galing. Opo, sa visuals to kanina sa mga balita nila Popoy, Oo, ang galing. napanood ko po ito. So, pinuntahan nila yung bahay doon sa Pasig. Ito ba yung Valle Verde? Pinuntahan nila yung mamahaling condominium sa BGC. True. At pinuntahan din nila yung bahay sa Bicol. True. Ba? At wala silang nahanap na Saldico. Malamang wala nga doon. Ba't yung pinuntahan? Ang gagawa nyo dyan? Direct Grace, no? Tama ba si Direct Grace na nandito? Andito si Saldi, Okay. Eto mga kadonatics, exposed na nabisto yung laruan ng Amerika at ang Taiwan. Nako, yung EDCA sites pala ng Pilipinas mga kadonatics na itinayo nitong mga Amerikano ay funded pala mga kadonatics ng Amerika at Taiwan. Oh no, so province of Taiwan na pala tayo nitong mga kadonatics. Nilagay nila dyan, just in case na atakehin ng China yung Taiwan, may backup sila mga kadonatics. At etong yung EDCA sites ng Pilipinas, ginagamit lang tayo ng Taiwan. At eto talaga yung sinasabi dito sa article na to. At si Sas Rugando Sasot na ang nag-share nito mga kadonatics, nakakabahala nga talaga. At Ted Filon, nako, binira ang gobyerno ni BBM dahil napakabagal ng galawan. Pero madali pag ang kalaban na ang inakusahan. Nako mga kadonatics, eto, malu tikiya. Supalpal si Claire Castro. Eto mga kadonatics, panoorin na natin. Tara. Nahin muna natin yung article. Nako mga kadonatics, basahin lang natin ng mabilisan. Eto, kita nyo naman, di ba? US panel proposes Taiwan support in upgrading EDCA sites. US panel proposes Taiwan support in upgrading EDCA sites sa Pilipinas. Anong kinalaman natin sa Taiwan mga kadonatics? Kung magkagyera yung Taiwan at Pilipinas, wala tayong pakialam. Pero bakit nadadamay tayo dito? So it means ginagamit lang yung EDCA sites, ginagamit lang yung Pilipinas mga kadonatics para sa interest ng Taiwan o anumang interest ng Amerika sa Taiwan. Nako, kawawang Pilipinas. Ito yung mga article Tingnan nyo. Ano pang sinasabi din dito? US Congressional Panel, Taiwan could fund EDCA upgrades in Philippines. Bakit ang Taiwan na ngayon? It means nako, nakakabahala talaga. Panahon ni BBM. Kaya nga, sa panahon ni Tatay Digong mga kadonatics, pinaalis tong mga kano na to. Ayaw niya ng EDCA mga kadonatics. Ayaw niya yung balikatan sa Pilipinas. Binalik. Bumalik sila mga kadonatics. Nako, kawawang Pilipinas. Ano pang meron dito? US Congressional Panel proposes Taiwanese role in funding Philippine-based upgrades. The suggestion by the US-China Economic and Security Review Commission is unlikely to go down well in Beijing or Manila. Mga kadonatics, grabe yung panggagamit nila sa atin. US proposes Taiwan support Philippine-based upgrades. This is November 2025 mga kadonatics. Look at that. These articles are very new. November 21, 2025 and everything. Nako. Ito, November 21, 2025, bagong-bago lang talaga. Ano yung nakasaad dito mga kadonatics? US panel calls on Taiwan to fund Philippine-based upgrades. Basahin natin yung nakasulat dito mga kadonatics. Can you see it? Ginagago nga lang tayo mga kadonatics. Ginagago lang tayo ng administrasyong ito. E.V. Hugalbot, I don't know how to pronounce it, but okay. Philippine sovereignty for sale, anyone? Oh no! In a widely publicized report by US Congressional Panel, the US-China Economic and Security Review Commission, USCC,
American lawmakers recommended that Taiwan should fund US EDCA sites in the Philippines. It means may kasunduan sila between Taiwan and America. Outside sa Pilipinas, mga kadonatics, may kasunduan itong dalawang to na kung gusto nyong tumulong kami sa inyo, you have to fund, you have to help us, put those camp sa Pilipinas para na anytime atakihin kayo, meron kayong mga backup. Ginagamit yung Pilipinas. Ngayon, pag magkagera mga kadonatics at may mga EDCA sites sa Pilipinas, of course, atakihin din yan ng China. Damay tayo kung wala tayong ginagawa. To support Taiwanese security and help bolster the U.S. deterrence against China, the Americans are no longer holding back on its efforts to make the Philippines another Ukraine in Asia, as their proxy in a war against China that many analysts believe is inevitable. Nako, we cannot do anything about it mga kadonatics, kundi mangyayari daw talaga, inevitable So, nako, so much so, they have decided to interfere with the domestic affairs of another sovereign state. The Philippines, not in covert manner, but as policy written on record in the U.S. Congress. The suggestion of these American warhawks not only violates our constitution but is also clear violation of various international conventions and norms, especially the ASEAN Charter and its doctrine centrality. Okay, if Bongbong Marcos agrees to this personal in both houses of the Philippines Congress on concurs, then we would have across the Rubicon with no turning back. A red line that crushes NATO membership of Ukraine, Taiwan. Nako. When that happens, even God cannot save the Philippines and its people because, yes, mga kadonatics, God would not intend to save the stupidity of the people, mga kadonatics. So, oh no, this is gonna be so bad for, innocent people like us, mga kadonatics. Kasi nadadamay tayo sa gyera ng iba. Anong ibig sabihin nito? Pulpul itong si Bongbong Marcos. This would likely materialize. Why? Because first and foremost, may EDCA site na sa Pilipinas. Ang dami. Ngayon, ang kulang na lang is additional fund from Taiwan government. Yan na lang mga kadonatics. If the purpose of that EDCA site is to back up Taiwan government, and then why would not they support it? They would definitely support it mga kadonatics. And tayong kawawa, di ba? Ginagamit tayo ng Taiwan at itong Amerika. What a day to be alive. Ay, nako. Kaya, eto si Ted Filon, galit na sa Pilipinas, no? Sa gobyerno. Eto, pakinggan natin mga kadonatics. Ang hinaing ni Ted Filon. Si Dennis Cunanan, mga kapatid, panahon pa po ni Janet Lim Napoles, dami na hong kaso nito. Pero hanggang ngayon po, nakaharap pa ito sa Senado nung nagkaroon ng hearing tungkol sa Pogo. Pero ngayon daw hindi mahagilap. Ang dami na po nitong conviction. Pero hanggang ngayon, di pa rin siya mahuli-huli. Pero kanselado daw yung passport. So tignan natin kung talaga meron din pong political will ang gobyerno para po dito po sa kasong kinakaharap ni Dennis Cunanan et al. Ang duda ko lang, tansya ko lang, baka mauna pang mapauwi si Harry Roque kaysa kay Saldico. Kasi nga naman canceled na yung passport. Oo. Although sabi ni Atty. Roque, siya daw po ay mag-aapila. Correct. Okay. Dahil meron nakafile na asylum dun sa bansang yon, hindi siya basta-basta mapapauwi hanggang walang desisyon for the asylum. Ganon. Sige. Ganon. So, tanong natin dito, talaga ba hong sincero ang ating pong gobyerno tungkol sa pagpapauwi kay Saldico? Ay, feeling mo hindi sila sincere? Baka naman within the day kasi meron na siyang arrest warrant Oo. Di ba? Baka naman within the day po magkaroon ng development dito. Oo. Pag na-cancel yung passport, hindi naman automatic na uuwi yan ng kusa. Hindi ba? Lalo pa kung sinasabi, ibang passport na ang gamit. Pero kung ganun din po kabilis, ang aksyon para po dito nga sa mga Interpol na mga request na ito, na mga arrest na may ito. May blue, may red, oo. Kung ganun po kabilis na naipalipad papunta ng dahig si Pangulong Digong, ganun ba rin kaya kabilis na maililipad pabalik ng Pilipinas sa Saldico? So hintayin natin. Bigyan natin sila ng kaunti munang dagdag pa na benefit of the doubt. Kasi ang sabi ni Saldico,
ayaw nila akong umuwi dyan. Papapatay ako pag umuwi ako dyan. Ayan, di ba? So, hintayin natin kung totoo po ang sinasabi na gusto nilang makauwi na sa Pilipinas si Zaldy at hindi po tayo dinidribble dito. Meron lang akong naobserbahan doon sa report ng ating mga mahuhusay, na mga reporters tungkol po dito sa report nga na mismo mga tauhan daw ng NBI. Actually nga, pati mga pulis, ay nagsilbi ng warrant of arrest sa bahay ng dating kongresista si Zaldico sa isang exclusive na subdivision sa Pasig City. Ang galing. Ba? Opo, sa visuals to kanina sa mga balita nila Popoy. Oo, ang galing. Napanood ko po ito. So, pinuntahan nila yung bahay doon sa Pasig. Ito ba yung Valle Verde? Pinuntahan nila yung mamahaling condominium sa BGC. True. At pinuntahan din nila yung bahay sa Bicol. True. Ba? At wala silang nahanap na Zaldico. Malamang wala nga doon. Ba't yung pinuntahan? Ang gagawa nyo dyan? Direct Grace, no? Tama ba si Direct Grace na nandito? Andito si Zaldy, Okay. Di ba? I mean, pinuntahan nila pero wala silang nahanap na Zaldico. Kasi nga nakalabas na ng bansa, yun din naman ang hindi ko maintindihan. Nagsabi naman ang Bureau of Immigration na lumabas ng Alam mo, bansa. sorry, Bakit nyo pa pinuntahan? Hindi. Sorry po. Or talagang ganun yun? Ano talaga yun? Ganun talaga. Pag may warrant of arrest, kailangan dalhin sa bahay. Hindi, talagang i-serve, no? Kailangan i-serve, Okay. oo. Pero ito lang, para lang ako nanonood ng mga how do you call that, Nanay Christie? Yung traditional na mga, baka naman masama yung dala kung traditional. Alam mo yun, yung storyline ng mga sinaunang pelikulang Pilipino na laging huling dumarating ang mga pulis. Alam mo yun, di ba? Di ba, Aaron? Pagtapos na yung bida, yung bida talaga namang Correct. pagod Kung na pagod nakidnap na yung bida, halimbawa. Ang dami ng gasgas ng bida, patapos na yung pelikula. Tapos, dadating ang mga pulis. Oo. Tsaka darating yung mga pulis. Tapos sasabihin ng mga pulis, arastuhin na yan. Oo, diba? tama. Oo, kaya Kumbaga, nga nakidnap na tapos yung na bida. boxing. Correct. Okay. Parang hanggang naalala ngayon, ko ganun pa ganun. rin. Kasi dito, napansin ko lang So, pumunta sila doon. Nagsilbi ng warrant. Opo. Pero sa voice-over ng ating mahusay na reporter nga dito, sabi, oo. Pero tanging abogado niya ang humarap. Sa kabila niyan, hinalughog pa rin ang bahay ni Ko. Ang music nito si Big Boy, comedy Bakit pang comedy? Ito talaga action. Action to. Boy, action to. Okay, ito ha. Okay. Mismo mga tauhan ng NBI ang nagsilbi ng warrant of arrest sa bahay ng dating kongresista si Zaldico sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Pero tanging abogado niya ang humarap. Sa kabila niyan, hinalughog pa rin ang bahay ni Ko. Tumambad sa mga otoridad ang mga kahon-kahong gamit at ilang luxury items ng dating kongresista. Mula sa sala hanggang sa mga kwarto, nakita rin sa isang kwarto ang dalawang malalaking vault. Sa kabila niyan, hindi mamatukoy kung nasan si Ko. Nitong Sabado lamang nang ihain din ang arrest warrant sa kanyang bahay sa Taguig at Legazpi City sa Albay. Wala rin siya doon sa mga lugar na ito. Hanggang sa muli. Dali muna. Sa susunod na edisyon ng Dali na. Baggage Man. Mga pastruman, mga kapatid. Pastruman pala, hindi pala baggage. Ang sinisilbi po dito ay warrant of arrest. Yeah. SOP Hindi daw yan. po search warrant. Oo. Tama, di ba? Warrant of arrest. Ang akin lang dito, okay. Sige, so maaring standard po naman ito. May warrant of arrest. Yeah, SOP Pupuntahan mo daw. yung mga bahay para on record. Kailangan na nag-serve kayo. Correct. Kumbaga, you are served. Okay. Tama naman yun. Pero sinasabi nila, kahit na po wala yung tao doon, naghalughog pa rin sila. Okay, fine. Ang tanong ko lang, bakit nung kasagsagan ng balitang ito, kaputukan ng balitang ito, at may mga ulat na naghahakot ng mga kahon-kahon na kung ano man po ang laman nito,
at tukoy na po yung mga bahay nitong si Ko, bakit wala ni isa ang nag-apply ng search warrant? Hindi ba? Kasi po, nakapagtataka naman din, na kahit na ni isa sa mga isinasangkot dito na umano'y hinatiran ng bilyong pisong cash, wala ni isang search warrant ang iniharap o walang humingi ng search warrant sa hukuman. Baka sabihin nila, kasi Ted, hindi basta-basta yan. Kinakailangan mo ng testigo, kinakailangan tukuyin kung nasa saan talaga ang specific na lugar. Mahirap makakuha niyan. But did you try? Did you try? Kasi ano pang silbi ng intelligence fund natin kung di tayo makakakuha ng mga intelihensya na mga ulat tungkol dito? Kasi, ano pa dadatnan mo doon ngayon, di ba? May laman pa ba ang mga vault na yan? Kasi po kung inyo magugunita, bagamat, iba hong kasong ito, nung pong kasagsagan na nabisto itong anomalya tungkol po dito sa 1MDB, yung One Malaysia Development Berhad, na skandalo po sa Malaysia, di po ba? Opo, ito po'y umaabot sa $4.5 billion, ha? Na sinasabi na pong kinulimbat nito pong dating punong ministro ng Malaysia, si Najib Razak, pati ho ng kanyang mga pinagkatiwalaan dito, yung bahay mismo nila. Opo, yung pong kanyang asawa na inaakusahan dati ng money laundering at pagtanggap ng suhol, sinalakay at talaga namang mabilis na naka-recover ng halos $273 million worth ng alahas, pera at ang mga hilig ninyong mga Hermes at mamahaling mga luxury items. Mabilis, ha? Mabilis. Opo, hindi na po sila naghintay ng mga 4 months, 5 months. Bago nagsalakay. So, hindi pa nakapagtatago nung kanila pong sinasabing ninakaw. At nakuha mula sa mga panunuhol. So may nakuha, di ba? Ay, na-recover. Oo, na-recover yung mga bag, yung mga alahas, mga sapatos, sabi. Meron din daw na-recover ng mga shades pa nga, nasa damakmak, may sinasabi mga ganun. Yes. Nasa ambang bansa yan? Malaysia. Pero Malaysia. Pero ang latest dito, ha? Kasi po nangyari ito 2018. Ang latest dito, napawalang sala, si Madam doon sa kasong money laundering at tax evasion. Napawalang sala? Nakapagpiyansa siya. Yung asawa niya nakakulong. Hanggang pero siya sa ngayon. nakapagpiyansa. Ang kanyang kinakaharap na lamang ngayon na kaso ay itong ang panunuhol. Pero money laundering po siya na absuelto. Hindi ko lang alam kung taga-Sandigan Bayan by Huwes. Pero, kasi kumpanyero, yan ay sa Malaysia. Okay. And we are in the Philippines. Ito lang po yung napag-uusapan natin, ha, mga kapatid, ha? Opo, mawalang galang lang po. With all due respect. Tayo lang po yung nagtataka nga. Bakit po kasi, di ba? Bakit parang laging huli? Alam niyo ho yun, parang nga mga pelikulang Pilipino na laging nahuhuli. Kung kailan tapos na yung boxing, tsaka darating yung dati ng mga pulis, asan. So, yung sinasabi mo na sinalakay nila, may nakita sila mga, binuksan na ba? Kung ano laman? Ito, ngayon lang. Yung mga pulis, nasabi may nakita daw mga vault. Ito, ngayon, dito sa atin. Binuksan na ba? Kung ano laman? Well, anyway, mga kadonatics, let's go on to Malu Tikia. Binanatan si Claire Castring. Ay, talaga naman mga kadonatics. Iba. Pati yung spokesperson mga kadonatics sa palasyo, iba din ang takbo ng utak. Hindi nga siya spokesman. Ang pangalan niya, Press Information Officer. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo doon sa bastusan, nandun siya. Diba? Dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous president, malumanay. Hindi sila ang unang mapikon. Sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Hindi marunong sa comms kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Kaya nagiging pikon. Namumula, humahaba yung liig. Diba? Ngayon, talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Comms 101. Sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside,
Nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos sa UP. At doon ang mga panahon na katangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong umarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakay-binay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. O wag na Google, ang dali mag-AI. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malutikia? Sa tingin ko, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, tinuturoan ko siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling, o walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo, yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga yung baha nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa isapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo doon sa bastusan, nandun siya. Diba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy yan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadaling ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano, ako tinawag niya akong propagandista. Sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition, wala mga ako sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, crisis communication. Pwede ba? Alsin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, rinat namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yun yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang lang na magtanong. Ikaw, ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina na GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo. Anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng presidente, hindi lamang kayo ang mag-occupy niyan. Sum total ng lahat ng presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous president, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat.
Diba? Ilang beses ako nag-track, kaya alam ko hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Ay, bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Diba? Kaya nga ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Tama, ang galing lang no, magsalita. Ay, yan nga mga kadonatics, wala talagang naitulong na maganda itong si palengkera. I mean, wala na nga ginawang maganda yung amo niya mga kadonatics, yung pananalita niya pa, the way she speaks mga kadonatics, and the way she handles situation. Pas pinalala niya. Ay, ako, kabuang talaga si Castring. Ewan ko na lang mga kadonatics, ha? Until now, wala, hindi pa, siya yung matindi talaga mga kadonatics. Akala ko noon, matatanggal na yan, pero wala, nananatili. Ay, kasi itong si Bongbong Marcos, parang melancholic yung dating niya mga kadonatics, hindi bumabanat sa in public, pero behind the scene, grabe mga kadonatics. Sabi nga ni Atty. Panelo, grabe yung political will nitong si Bongbong Marcos. Hindi niya lang pinapakita mga kadonatics. Bakit meron siyang political will at grabe? Biruin nyo, 3,000 sundalo mga kadonatics pinapunta doon sa Davao City para lang hulihin si Kibuloy. Tapos, eto, mas matindi. Pinakidnap si Tatay Digong to the Hague mga kadonatics. At yung nagkidnap, tinanggal niya. At marami pang siya mga ginagawa mga kadonatics behind the scene. See? Grabe yung political will niya. Pero, the way he goes out to the public mga kadonatics ay parang napaka-inosente yung datingan. So, kumuha siya ng isang pitbull na itong si Claire Castro siya yung taga-atake. Anyway, mga kadonatics, comment down below kung anong tingin nyo. I will read it mga kadonatics, and please don't forget to subscribe and like this video. God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.